Usap-usapan ngayon ang isang misteryosong investor na bumili ng mahigit 105 billion Pepe tokens sa isang transaction na nagkakalaga po ng $2 million. Sa kabila po ng pagbaba ng presyo kamakailan, tila naniniwala ang whale na ito sa potensyal ni Pepe. Pero ano nga ba ang kahulugan nito para sa crypto market? Lalo na't ang meme coin na ito ay patuloy po na kinukumpara sa mga higante tulad ni Shiba Inu. At yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang nangyari sa transaction? Nito pong nakalipas na November 20 taong 2024 sa ganap na 6:36 PM UTC time po yan, may isang investor ang nagdeposito po ng halos $2 million na USDC para makabili ng 105.33 billion na Pepe tokens. Ito po ang kauna-unahang transaction ng address na ito para kay Pepe, kaya't maraming crypto enthusiast ang nagtataka. Sino nga ba ang investor na ito at ano ang kanyang plano? Sa ngayon, si Pepe ang pinakamalaking asset sa kanyang portfolio. Ayan. Ngayon ay bakit po bumili ang mga whales kahit may pagbaba sa presyo? Kamakailan ay si Pepe ay bumagsak mula sa pinakamataas na presyo nitong 40 digits 25.24 patungo po sa mas mababang presyong 40 digits 2. Matapos po ang isang surge na dulot ng mga major exchange listings tulad po ng Coinbase at Robinhood. Sa kabila po nito, ang pigbiliw ng whale ay nagpapakita ng malaking kumpiyansa sa long-term na potensyal ni Pepe. Habang ang iba ay nag-aalinlangan dahil po sa volatility, tinitingnan ng mga whales ang dip bilang oportunidad na makakuha ng tokens sa mas murang halaga. Halimbawa noong November 6, tatlong malalaking investors ang bumili po ng 835.6 billion Pepe na may halagang halos $8 million. Ngayon ay ano nga ba ang nakikita ng mga investors kay Pepe? Si Pepe ay patuloy na nakikilala dahil sa mabilis nitong pag-akyat mula noong nailabas ito noong April 2023. Sa simula, ang presyo po nito ay nasa ayan, hanapin natin yung kanyang presyo rito. Mahaba po yung kanyang meron po siyang ayan, ilang 0 decimal digits ba yan? 2, 4, 6, ayan, 7 0 digits, 5685. Yan po yung kanyang presyo lamang noong ito ay nailabas noong April 2023. Ngunit dahil po sa demand ay mabilis po itong pumalo sa market valuation na $1 billion. Sa kasalukuyan, si Pepe ay may market cap ngayon na $8.13 billion at patuloy na may malakas na trading volume. Ang malaking interest po kay Pepe ay dulot po ng dalawang bagay. Una ay ang kasikatan ng meme coin culture at ang pangalawa, ang potential po nitong makipagsabayan sa mga higanteng tulad ni Shiba Inu at Dogecoin. Pero may kasamang malaking risk ang ganitong klase ng investment, lalo na't volatile ang meme coin market. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Pepe? Para sa atin, ang ganitong balita ay maaari pong maghatid ng mixed reactions. Una, maaari po itong maging positibo para sa mga nag-hold ng Pepe or nag-hold na po ng Pepe. Dahil ang interest ng whales ay nagpapakita na may tiwala pa rin ang malalaking investors sa potensyal nito. Ang ganitong malalaking transaction ay kadalasang nagtutulak ng short-term price spikes na pwede pong mapakinabangan ng mga traders. Ngunit para po sa mga bagong pasok lamang, mahalagang maunawaan na ang meme coins tulad po ni Pepe ay hindi kasing stable ng ibang crypto assets tulad po ni Bitcoin o Ethereum. Dapat lagi pong mag-research, mag-set ng limitasyon sa puhunan at iwasan po ang FOMO or fear of missing out. Tandaan, ang mabilis na pagtaas ng presyo ay kasing bilis din ng posibleng pagbaba nito.
Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Si Pepe ay isa po sa mga patunay kung paano maaring magdala ng malalaking kita ang hype-driven investment. Pero hindi ito para sa lahat. Para sa mga may mataas na risk tolerance at handang maglaro sa market ng mga meme coins, maaring may oportunidad dito. Ngunit para sa mga naghahanap ng long-term na stability, mas makakabuting unahin ang mga established cryptocurrencies. Sa kabuuan, ang malaking transaction na ito ay nagpapakita po ng patuloy na interes kay Pepe, ngunit kasabay nito ay dapat din nating alalahanin ang risk. Sa mundo ng crypto, ang tamang kaalaman, disiplina at risk management ang siyang susi para hindi maging biktima ng volatility. Kaya bago po sumabak, siguraduhin handa ka, hindi lamang sa potensyal na kita, kundi pati na rin sa mga hamon ng market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.